Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 941. Ding! Nakalusot ang host. Kasalukuyang nasa first grade human body disaster. Ang paglusot mula sa Supreme Being hanggang sa Supreme Being 3 minor disaster ay hindi nangangailangan ng anuman, kaya matagumpay na nakalusot si Yezuan. Lumakas ang kanyang aura nang makapasok siya. Hindi lang iyon, ilang beses ding gumanda ang kanyang pangangatawan. Ang lakas ng kanyang labanan ay tumaas ng hindi bababa sa 5 beses. Physical body disaster, ang sinasanay ko ay ang pisikal na katawan. Sa ngayon, ang depensa ng aking pisikal na katawan ay mas malakas pa kaysa sa Sovereign Golden Body. Ang Sovereign Golden Body ay ganap na walang silbi sa akin. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ngayon, maaari na niyang gamitin muli ang kasanayan sa Beast King Rampage ng Beast God Bloodline. Dati, 2 beses na nag-mutate si Luoluo, at ang Beast God Bloodline ay 2 beses ding nag-mutate. Kasabay ng pag-upgrade ng Devo Uling System, ang Beast King Rampage na kasanayan ay tumaas ng 3 beses, na umabot sa 60%. Gayunpaman, pagkatapos na makalusot, inilagay ni Yezuan ang kanyang isip sa ibang bagay. Nagmimina pa si Wei Zhenchen, at naglabas si Yezuan ng isang bilog na jade pendant. Ang round jade pendant na ito ay ibinigay kay Yezuan ng Old Immortal Tianju, at naitala nito ang impormasyon ng Yin Yang Old Ancestor. Binalot ni Yezuan ang bilog na jade pendant ng kanyang vital energy, at pagkatapos, 8 salita ang lumabas sa jade pendant. Glazed Light Sacred Ground, Yin Yang Temple. Matapos makita ang 8 salitang ito, agad na nanlamig ang mukha ni Yezuan, dahil ang pangalan ng Sacred Ground ay hindi Panglay, kundi Glazed Light. Damn it, hindi ito ang Panglay Sacred Ground. Saka nasaan ang Glazed Light Sacred Ground? Napakunot ang noo ni Yezuan habang nag-iisip. Ang laki ng Panglay Sacred Ground ay lampas sa kanyang imahinasyon, at hindi niya alam kung gaano katagal ang paglalakbay mula sa Panglay Sacred Ground patungo sa Glazed Light Sacred Ground. Luoluo, tulungan mo akong magtanong kung nasaan ang Glazed Light Sacred Ground. Agad na tinanong ni Yezuan si Luoluo. Okay, sumagot si Luoluo. Hindi nagtagal, sumagot siya, sinabi ni Master na mayroong teleportation array sa pagitan ng Glazed Light Sacred Ground at Panglay Sacred Ground. Gayunpaman, aabutin ng hindi bababa sa 10 taon upang maglakbay mula sa Blood Rock Sect patungo sa teleportation array. Ano, 10 taon? Bulalas ni Yezuan. Ito ay isang konserbatibong pagtatansya batay sa kaharian ng amo ni Luoluo, isang elder ng Blood Rock Sect. Higit pa rito, ito ay ang Glazed Light Sacred Land lamang, hindi ang Yin Yang Temple. Mukhang ang Yin Yang Old Ancestor na iyon ay may napakalakas na background. Hindi katakatakang sinabi ng Old Immortal Tianju na kulang ako. Nakaramdam si Yezuan ng labis na kapaitan sa kanyang puso. Siya ay gumugol ng kalahating taon upang makapasok mula sa Supremacy Realm hanggang sa 3 Sovereign Prefectures of Supremacy Realm. Bagamat sinabi ni Old Immortal Tianju na hanggat hindi nagtutugma ang dalas ng Song Suijing at Adjudicator Song, hindi sila matagumpay na magsasama. Gayunpaman, paano kung ang Yin Yang Ancestor ay may iba pang mga trick sa kanyang manggas? Anuman ang mangyari, kailangan niyang dagdagan ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay pumunta sa Glazed Light Holy Land. Wei Zhenchen, ituloy mo ang pagmimina. Agad na nagutos si Yezuan. Ngayong nakalusot na siya sa unang yugto ng human body disaster, damnable ang bilis ng kanyang pagmimina. Higit pa rito, taglay niya ang bloodline ng Divine Tree of Life, kaya hindi na niya kailangang magpahinga. Kaya naman, ang gusto niyang gawin ngayon ay ang magmimina sa buong gabi. Bagamat si Wei Zhenchen ay isang Dharma Treasure, maaari pa rin itong lamunin ang Blood Rocks para umunlad. Habang patuloy nitong pinipino ang Blood Rocks, ang bilis ng pagmimina nito ay patuloy ding tataas. Sa pamamagitan ng three-pronged approach, ang kanilang kahusayan ay walang kapantay. Kakapasok lang ni Yezuan sa Blood Rock Mine ngayon, ngunit nakamina na siya ng 100 Blood Rocks. Kung ito ay alam ng iba, malamang na matakot sila hanggang sa mamatay.
Makalipas ang isang araw, umalis si Ye Zuan na may dalang higit sa 40 blood rocks. Luo, nakolekta mo na ba ang aking forging materials? Tanong ni Ye Zuan. Oo, ngunit ang mga materyales na ito ay nakakagulat na mura. Ipinalit ko ang isang blood rock para sa 100 set ng mga materyales para sa Shadowless Sword. Sagot ni Luo. Pagkatapos ay makikita kita sa tarangkahan ng bundok. Pagkatapos magsalita ni Ye Zuan, diretso siyang umalis sa minahan at naglagay ng blood rock sa kanyang interspatial ring at ibinigay ito. Sa unang araw, nagmina siya ng higit sa 100 blood rocks, nilamon ang 20 sa mga ito, at hinati ng pantay-pantay ang iba kay Wei Zhenchen. Gayunpaman, nadama niya na ang pinakapinakinabang bagay ay pa rin ang paggawa ng Supremacy Spiritual Treasures. Nang makita ng isang alagad ng Blood Rock sect sa labas ng Blood Rock Mine si Ye Zuan, hindi niya naiwasang magtanong, "Hoy, junior brother, nakalusot ka na. Gusto mo bang ma-promote bilang isang ordinaryong disipulo, o ipagpatuloy ang pagmimina ng Blood Rocks bilang isang alagad na disipulo?" Kung siya ay na-promote bilang isang ordinaryong disipulo, hindi niya may pagpapatuloy ang pagmimina ng Blood Rocks. Ito ay dahil ang bilis ng pagmimina ng mga alagad ng katulong ng Blood Rock sect ay katumbas ng bilis kung saan ang Blood Rocks ay na-condense. Kung ang isang ordinaryong disipulo ay minahan, ang Blood Rock Mine ay mapupuksan ng napakabilis at wala ng Blood Rocks ang mapupulot. Hindi muna ako asenso pansamantala. Salamat, kuya. Nagpasalamat si Ye Zuan at saka umalis. Kung alam ng disipulo ng Blood Rock sect na si Ye Zuan ay nagmina ng higit sa 100 blood rocks sa isang araw, malamang na matakot siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos umalis sa Blood Rock Mine, si Ye Zuan ay sumugod patungo sa gate ng bundok ng Blood Rock sect. Noong dinala sila dito ng disipulo ng Blood Rock sect, marami sa kanila ang napakabagal, kaya inabot sila ng 1 oras upang makabalik. Ngayong nakalusot na si Ye Zuan, inabot lang siya ng 10 minuto para bumalik sa Blood Rock sect. Young Master, dito, kumaway si Luo kay Ye Zuan sa harap ng gate ng bundok. Ang kanyang dalisay at magandang hitsura, kasama ang hindi maipaliwanag na pagkahumaling ng Bewitching clan sa mga lalaki, ay umaakit sa mga tingin ng maraming mga disipulo ng Blood Rock sect. Alam na alam ito ni Luo. Sa kabutihang palad, tinawag niya si Ye Zuan sa kanyang isipan. Kung hindi, si Ye Zuan ay naging pampublikong kaaway. Mabilis na sumugod si Ye Zuan at kinuha ang interspatial ring mula sa kamay ni Luo. Walang magawa niyang sinabi, bakit ang mura ng mga materyales dito? Ang isang blood rock ay maaaring ipagpalit sa 100 set ng blood rocks, at ang Supreme Spiritual Treasure ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 blood rocks. Panipi. Pagkatapos niyang magsalita, ginamit niya ang 100 set ng mga materyales para makagawa ng kabuoang 100 Shadowless Swords. Luo, dalhin ang 100 espadang ito sa weapon hall para tingnan. Ibinalik ni Ye Zuan ang interspatial ring sa kanya. Okay, pupunta ako ngayon. Sumagot si Luo at saka tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Napatulala ang mga tao sa paligid. Kinuha ni Ye Zuan ang interspatial ring at ibinalik ito. Isa pa, natahimik silang dalawa. Sa huli, biglang tumakbo si Luo. Ito ba ay isang pantomime? Naghintay si Ye Zuan sa gate ng bundok. Pagkaraan ng ilang sandali, walang magawa si Luo. Young Master, ang Shadowless Sword ay masyadong makulit. Halos hindi ito maituturing na Supreme Spiritual Treasure. Sinabi ng matandang lalaki sa weapon hall na bibigyan ka lang niya ng 100 blood rocks para sa 100 sa kanila. Ano? Isang Shadowless Sword para sa isang blood rock? Niloko ka ba niya dahil bata ka? Natarante si Ye Zuan sa malamig na hangin. Ang Shadowless Sword ay isang Supreme Spiritual Treasure. Kahit gaano pa karaming Supreme Spiritual Treasures ang naroon, hindi ito masyadong nakakahiya na katumbas lang ng isang blood rock. Totoo, gumamit siya ng Supreme Spiritual Treasure bilang paghahambing. Sa huli, ang Shadowless Sword ay naputol sa kalahati, paliwanag ni Luo. Ubu, hindi nakaimik si Ye Zuan. Tila ang walang anino na espada ay talagang pangit. Kung pag-uusapan, hindi masyadong maganda ang kakayahan ng 10,000 Swords Manor. Nagsumikap silang gumawa ng sword embryo ng Shadowless Sword, ngunit hindi nila nagawang gumawa ng kompletong Shadowless Sword. Kabanata 942.
Ang Shadowless Sword ay maaari lamang ituring na isang quasi-supreme spirit treasure. Pagkatapos ng lahat, ang mga forging materials ay makukuha sa Burning Sun Hall. Tungkol naman sa mga armas sa Blood Rock Sect, Blood Rocks ang ginagamit nila, kaya makatwira na mas mahal ang mga ito. Panipi, inaliw ni Yezuan ang kanyang sarili bago nagtanong, pagkatapos ay tanungin sila kung makukuha nila ang forging blueprints para sa mga Supreme Spirit Treasures. Hindi nila kaya, sagot ni Luo. Sige, pagkatapos ay pumunta at kumuha ng ilang pang-forging na materyales. Ang isang piraso ng Blood Rock para sa 100 piraso ng Blood Rock ay hindi isang kawalan. Mabilis na nag-react si Yezuan. Man, pupunta na ako. Naramdaman din ni Luo na ito ay isang magandang deal. Hanggat ilang beses pa nilang ginawa ito, yayaman na sila. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip ni Yezuan. Young Master, isa sa mga materyales para sa Shadowless Sword, Fallen Star Whip, at Everlasting Hatred Blade ay masyadong mababa ang grade. Ang Blood Rock Sect ay wala nito. Muling tumunog ang boses ni Luo. Sa pagkakataong ito, gustong umiyak ni Yezuan, ngunit walang luhang lumabas. Kung ang mga materyales ay mataas ang grado, ang Blood Rock Sect ay hindi magkakaroon nito. Gayunpaman, ang mga materyales ay masyadong mababa ang grado. Nang malaman ito ni Yezuan, halos samuka siya ng dugo. Bigyan mo ako hanggat kaya mo. Maaari lamang sumuko si Yezuan sa landas na ito patungo sa kayamanan at kumita ng huling bid. Sa huli, 30 materyales lamang ang dinala ni Luo para sa Shadowless Sword. Nakakuha sila ng isa pang 30 Blood Rocks. Ang bagong exchange system ay nagbibigay daan sa amin na bumili ng mga Supreme Spirit Treasures ng direkta. Gayunpaman, ang Blood Rock Sect ay maaaring gumawa ng sarili nilang Supreme Spirit Treasures. Kung bibilhin natin ang mga ito mula sa exchange system, hindi tayo kikita ng malaki. Sa halip, makaakit tayo ng atensyon. Mas mabuting panatilihin ang mababang profile. Nagpasya si Yezuan na sumuko at masunuri na magtrabaho bilang isang manero. Sa totoo lang, hindi naman masama ang pagiging manero. Sa kasalukuyan, nagmimina siya ng 100 piraso ng Blood Rock sa isang araw, na nangangahulugan na makakapag-ani siya ng 3,000 piraso ng Blood Rock sa isang buwan. Higit pa rito, ang misyon ay nangangailangan lamang sa kanya na ibigay ang 30 piraso. Wala pang isang buwan, makakalusot na siya sa ikalawang yugto ng human body disaster. Tama, nagtanong ka ba tungkol sa halaga ng bato na hugis espada? Tanong muli ni Yezuan. Nakalimutan na niya ang tungkol sa bato na hugis espada. Hindi pa. Biglang nag-seclusion si Master, kaya maghintay muna tayo sandali. Or I can ask others. Umiling si Luo. Then let's wait and ask her when she comes out. Don't show off your wealth. Umiling si Yezuan. Bago pa lang sila dito, kaya mas mabuti kung kakaunti ang nakakaalam tungkol sa hugis espada na bato. Sa karamihan, malalaman ng guro ni Luo. Pagkatapos, umalis si Yezuan. Malapit nang makapasok si Luo sa human body disaster sa maikling panahon. Gayunpaman, upang makatipid ng oras, bumalik siya sa Blood Rock Mine sa akin. Ngayong nakalusot na siya sa unang layer ng human body disaster, magagawa na niyang magmina ng higit sa 100 Blood Rocks araw-araw. Pagkatapos ng lahat, ang lakas niya at ni Wei Zhenchen ay patuloy na tataas. Muli siyang pumasok sa Blood Rock Mine at ipinatawag ang kanyang doppelganger at Wei Zhenchen para ipagpatuloy ang paghuhukay. Parang harvester si Megatron, ang bilis ng paghuhukay nito ay mas mabilis kaysa kay Yezuan. Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa Yezuan ng Free Supreme Sovereign Disasters, ang karanasang kinakailangan para mag-level up ay tumaas ng husto. Kaya, tinansya niya na kakailanganin pa niya ng ilang araw bago siya makalusot. Sa Blood Rock Mine, may mga taong nagmimina ng Blood Rock sa lahat ng oras. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Yezuan. Megatron, 10,000 Swords Return to Origin. Inutusan ni Yezuan si Wei Zhenchen. Ang 10,000 Swords Return to Origin ay isang hakbang na nakuha ni Wei Zhenchen pagkatapos na gawing Sky Shaking Sword. Napakalakas nito. Ang paglipat na ito ay nagkaroon ng cooldown time ng 1 araw. Dahil hindi siya lalabas para mag-training, sayang kung hindi niya ito gagamitin.
Matapos matanggap ang utos, agad na nag-reform si Wei Zhenchen sa Sky Shaking Sword. Pagkatapos, nahati ito sa 100 espada sa maluwang na lugar na ito. Shoo, 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 shoo. Kaagad, isang unos ang sumipol sa minahan. Ang tagal ng 10,000 Swords Return to Origin ay tataas ayon sa level ni Wei Zhenchen. Sa kasalukuyan, si Wei Zhenchen ay nasa unang layer lamang ng Human Body Disaster. Gayunpaman, maaari pa rin niyang panatilihin ito ng higit sa 10 segundo. Makalipas ang mahigit 10 segundo, nakahukay si Ye Zuan ng isang butas na kasing laki ng football field sa minahan. Holy shit, it's really amazing. 10 seconds saved me at least 2 to 3 hours. Nilunok ni Ye Zuan ang kanyang laway sa loob. Sa oras na ito, bumalik na rin si Wei Zhenchen sa kanyang drill beat form. Kasunod nito, sumulyap si Ye Zuan at natuklasan na talagang nakakuha sila ng higit sa 30 dugong bato. Ito ay talagang isang pagsabog ng swerte. Wei Zhenchen, ibibigay ko sa iyo lahat. Napakabukas palad na sabi ni Ye Zuan. Matapos marinig ito ni Wei Zhenchen, agad siyang tumalon sa tuwa at nilunok ang lahat ng mga bato ng dugo. Matapos ang pagbabago mula sa isang Earth Spirit tungo sa isang Earth Sovereign, ang bilis ng pagpino ni Wei Zhenchen ay talagang nakakagulat. 1 minuto lang ang kailangan niya para pinuhin ang isang Blood Rock. Ibinigay din ni Ye Zuan ang lahat ng mga Blood Rock na nakuha niya kay Wei Zhenchen. Iyon ay dahil sa pakiramdam niya na mas mabilis na makakalusot si Wei Zhenchen kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Wei Zhenchen ay nagkaroon ng 40% na pagtaas sa bilis ng paglago. Sa ikalawang araw, nakalkula ni Ye Zuan na nakakuha sila ng higit sa 160 Blood Rock. Kahit na ang unang baitang dalubhasa sa Human Body Disaster ay makakapag-extract lang ng 10 Blood Rock sa pinakamaraming. Gayunpaman, si Ye Zuan ay nakakuha ng higit sa 10 beses sa halagang iyon. Ang ibang mga tao ay kailangang magpahinga pagkatapos ng pagmimina sa loob ng ilang panahon, ngunit si Ye Zuan ay may bloodline ng Divine Tree of Life at maaaring magmina ng walang pahinga sa buong taon. Kailangan lang niyang mag-abot ng ilang Blood Rock kapag oras na. Katulad nito, nanatili si Ye Zuan sa Blood Rock Mine sa kabuuang 4 na araw. Ding! Nag-level up si Wei Zhenchen. Isang system notification ang tumunog. Sa wakas nakalusot ka na. Huminto ang pangunahing katawan ni Ye Zuan at nagpakita ng isang masayang ngiti kay Wei Zhenchen. Ang kanyang pag-aalaga kay Wei Zhenchen ay hindi nawalan ng kabuluhan. Sa kasalukuyan, ang antas ni Wei Zhenchen, kung i-convert sa antas ng tao, ay magiging pangalawang baitang Human Body Disaster. Sa orihinal, bago siya makalusot, siya at si Ye Zuan ay maaaring kumuha ng 200 mga bato ng dugo ng magkasama. Ngayong nakalusot na siya, dapat maka-extract siya ng kahit 100 Blood Rocks, di ba? Mabuting kasama. Halika, Myriad Swords Return to Origin. Utos ni Ye Zuan. Sa susunod na sandali, bumalik si Wei Zhenchen sa Sky Shaking Sword at nahati sa mahigit 100 clone. Kinalkula ni Ye Zuan na si Wei Zhenchen ay makakalagpas ngayon, kaya pinanatili niya ang Myriad Swords Return to Origin. Sa pagkakataong ito, ang Myriad Swords Return to Origin ay nagbukas ng isang lugar na kasing laki ng 3 football field. 87 Blood Rocks. Kahanga-hanga. Puri ni Ye Zuan. Dahil nakalusot si Wei Zhenchen, kailangan niyang i-level up ang kanyang sarili. Kaagad, kinain niya ang lahat ng 87 bato ng dugo. Pagkatapos noon, ginamit niya ang Super Dev Art Crystal ng humigit kumulang 100 Blood Rock para ipagpalat sa ikalawang baitang ng Divine Eye Chapter, na muling nagpapataas ng kanyang kapangyarihan sa mata. Ang pagtaas sa pinakamataas na limitasyon ng kanyang kapangyarihan sa mata at ang bilis ng pagbawi ng kanyang kapangyarihan sa mata ay humantong din sa pagtaas ng bilis ng pagmimina ni Ye Zuan. Kinakalkula niya na makakakolekta siya ng humigit kumulang 400 piraso ng Blood Rock sa isang araw. Haha, malaki talaga ang kinita ko. Si Ye Zuan ay tumawa ng malakas sa kanyang puso. Ngayon, kahit nabigyan siya ng 10,000 dugong bato upang maging isang panloob na disipulo, tiyak na hindi niya ito gagawin. Bagamat ang sobrang pagmimina ng mga Blood Rock ay magdudulot ng pagkatuyo ng minahan ng Blood Rock, hindi yun mapakali si Ye Zuan. Kabanata 943. Lumipas ang isa pang 3 araw. Ding! Nakagawa ng breakthrough ang host.
Ang host ay kasalukuyang nasa second stage human body disaster. Sa ikapitong araw pagkatapos na pumasok si Yezuan sa Blood Rock Mine, sa wakas ay nakagawa siya ng tagumpay. Sa pagkakataong ito, muling tumaas ang bilis ng kanyang pagmimina. Sa aking kasalukuyang bilis, dapat ay kaya kong magmina ng 600 piraso ng Blood Rock araw-araw. Ang akin sa loob ng 1.5 araw ay katumbas ng 2 taong trabaho para sa isang ordinaryong tao. Si Yezuan ay natuwa sa loob. Ang iba pang kakaibang mga disipulo sa trabaho, kabilang si Yezuan mismo, ay binibigyan ng 30 piraso ng Blood Rock bawat buwan, na nangangahulugan ng 360 piraso ng Blood Rock bawat taon. At maaari siyang magmina ng 600 piraso ng Blood Rock araw-araw, na nangangahulugang sa loob ng 1.5 araw, katumbas siya ng 2 taong trabaho para sa isang ordinaryong tao. Biglang bumangon ang pakiramdam ng pagiging superior mula sa kaibuturan ng puso ni Yezuan. 600 piraso ng Blood Rock araw-araw, na nangangahulugan na sa loob ng 10 araw, makakagawa na siya ng isang pambihirang tagumpay sa third stage human body disaster sa wala pang 1 buwan. Kasabay nito, hindi nagtagal pagkatapos gumawa ng isang pambihirang tagumpay si Yezuan, pinadalhan siya ni Luo-Luo ng isa pang mensahe. Young Master, Master said na ang elementarya na hugis espada na bato ay maaaring gamitin para sa 50,000 piraso ng Blood Rock, sagot ni Luo-Luo. Sige, nasa iyo ang hugis espada na bato. Magagamit mo ito sa pagbili ng mga mapagkukunan ng pagtatanim. Tumango si Yezuan. Ang 50,000 piraso ng Blood Rock ay hindi maliit na halaga. Kung nasa kanya ang lahat ng ito, makakagawa siya ng tagumpay sa third stage human body disaster. Kung gayon, ano ang tungkol sa iyo, young master? Tanong ni Luo-Luo. No need. Kasalukuyan akong kumikita ng 600 pirasong Blood Rock araw-araw. I am self-sufficient. Umiling si Yezuan. Hehe, salamat, young master. With this, I can make a breakthrough to third stage human body disaster in a month. Humajijek si Luo-Luo. 2 beses na nag-mutate ang bloodline ng Beast God, na nagpapataas ng bilis ng cultivation ni Luo-Luo ng 40%. Bilang karagdagan sa kanyang sariling bloodline at Charm Fusion Crystal, ang 1 buwan ng cultivation ni Luo-Luo ay katumbas ng 1 taon ng cultivation ng iba. Ang pinakamahalaga, si Luo-Luo ay 15 taong gulang pa lamang. Ang kanyang potensyal ay walang limitasyon. Nagpatuloy si Yezuan sa pagmimina ng Blood Rock. Bagamat mabilis ang kanyang pagmimina, kailangan pa rin niyang tustusan ang pagtatanim ni Wei Zhenchen at Luo-Luo. Sa makatuwid, kailangan niyang magtrabaho ng husto. Gayunpaman, sa oras na ito, dagandong, biglang, isang nakakabinging tunog ang umalingaw sa buong Blood Rock Mine, na naging sanhi ng pagyanig ng buong minahan. Ang malakas na ingay na ito ang nagpatigil kay Yezuan sa kanyang ginagawa. Anong nangyari? Lumingon si Yezuan sa kanyang ulo sa pagkalito. Dati, ginamit niya ang kanyang lakas para habulin ang grupo ng mga odd job disciples sa ibang lugar, kaya walang tao sa paligid. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na boses ang biglang pumasok sa saklaw ng kanyang sentido. Gamba, Blood Rock Spider, panipi, nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa kanyang perceptive eye, naramdaman niyang isa itong nilalang na may 8 paa. Walang alinlangan, ito ang Blood Rock Spider na binanggit ng disipulong nakasuot ng pula. Dati, sinabi ng disipulong nakasuot ng pula na sa isang minahan, maaaring hindi nila kailangang makahanap ng Blood Rock Spider nest 1 beses sa 1 buwan. Ngunit ngayon, lumitaw ang isang Bloodstone Spider. Nangangahulugan ito na may aksidenteng nakahukay sa pugad ng Bloodstone Spider. Ding! Random quest ang nag-trigger. Itigil ang Bloodstone Spider Tide. Kung ang isang Bloodstone Spider ay sumugod palabas sa Bloodstone Mine, ang quest ay mabibigo. Kung ang quest ay matagumpay, isang Devar Point ang igagawad. Biglang nag-prompt ang system. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan sa kasakiman. Hanggat natapos niya ang quest na ito, makakakuha siya ng isang Devar Point. Ito ay isang magandang pagkakataon. Wei Zhenchen, Pharaoh na. Nagmamadaling tinawag ni Yezuan si Wei Zhenchen. Bumalik si Wei Zhenchen sa Skyquake Sword at hinawakan sa kamay ni Yezuan. Kaagad, nagmamadaling lumabas si Yezuan. Hindi madaling makuha ang random quests.
Kung ang grupong ito ng Blood Rock Spider ay sumugod palabas ng Bloodstone Mine, ang paghahanap ay mabibigo, at ang Devar Point ay masasayang. Malayo man siya sa pasukan ng minahan, sa lakas niya, maabot niya ang pasukan sa loob ng 2 hanggang 3 segundo. Gayunpaman, may ilang higanteng Blood Rock Spider na humaharang sa daan. Kung mas maliit ang minahan, mas mahina ang Blood Rock Spider. Ang minahan na ito ang pinakamaliit sa Bloodstone sect, kaya hindi malakas ang Blood Rock Spider. Naningkit ang mga mata ni Ye Zuan. Mayroong 10 Blood Rock Spider na nakaharang sa daan sa harap, at maraming bangkay ng tao sa ibaba. Nang makita ito, agad na umatake si Ye Zuan. Agos na Shadow Sword, whoosh! Sa isang slash ng kanyang espada, direkta niyang pinatay ang ilang Blood Rock Spider. Sa 3 laslas, nilinis niya ang lahat ng Blood Rock Spider. Pagkatapos, mabilis niyang tinipon ang mga bangkay ng Blood Rock Spider. Ang mga Blood Rock Spider na ito ay Transcendent Saint Beasts, at si Ye Zuan ay mayroon pa ring trump card, na siyang Beast King Rage, kaya kailangan niya ng malaking bilang ng mga bangkay. Magagamit niya ang pagkakataong ito para kolektahin ang mga bangkay ng Blood Rock Spider. Sa daan, nalampasan niya ang lahat ng mga hadlang. Matapos patayin ang 12 ng Blood Rock Spider, dumating siya sa pasukan ng minahan. May hindi sinasadyang nakahukay sa pugad ng Blood Rock Spider, ngunit mayroon ng mga disipulo na nagbabantay sa minahan, kaya hindi pa nakakarating ang Blood Rock Spider sa pasukan. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Ye Zuan. Pagkatapos, sumugod siyang muli at nagsimulang salakayin ang mga Blood Rock Spider na patuloy na lumalabas. Ayon sa nakaraang karanasan, mayroong hindi hihigit sa 1,000 Blood Rock Spider sa isang Bloodstone Mine sa antas na ito. Ang 1,000 Blood Rock Spider ay katumbas ng 1,000 first-grade Human Body Disaster Warriors. Mayroong 2 disipulo ng Blood Rock sect na nagbabantay sa Bloodstone Mine. Kasama yung sa entrance, 3 lahat. Ang 3 taong ito ay nasa 2 baitang Human Body Disaster. Ang 3 sa kanila ay sapat na upang labanan ang alon ng Blood Rock Spider, hindi pa banggitin na mayroon din silang tulong ni Ye Zuan. 160, 170, 180. Hinabol ni Ye Zuan ang Blood Rock Spider habang kinukolekta ang mga bangkay. Very helpless din siya dahil hindi mataas ang level ng Blood Rock Spiders, at nasa 2nd grade na siya Human Body Disaster, kaya kailangan niya ng higit sa 100 bangkay. Bilang karagdagan, mayroon pa ring 3 iba pang disipulo ng Blood Rock sect na nakikipaglaban sa kanya, kaya tinansya niya na hindi siya makakaipon ng sapat na mga bangkay para sa isang Beast King Rage. Wala pang 20 segundo, ang 4 na grupo ni Ye Zuan ay nakapaglinis na ng higit sa 1,000 Blood Rock Spider. Kasabay nito, si Ye Zuan mismo ang nangolekta ng 600 bangkay. Junior brother, nakalusot ka talaga hanggang 2nd grade Human Body Disaster. Biglang may nagulat na boses. Nilinga ni Ye Zuan ang kanyang ulo at nakitang ang disipulo ng Blood Rock sect na nagtago ng kanyang universe ring sa bakana ng minahan. Nagkataon lang, nakangiting sabi ni Ye Zuan. Ang isang first-grade Human Body Disaster Warrior ay maaaring maging isang ordinaryong disipulo ng Blood Rock sect. Para makalusot si Ye Zuan sa 2 baitang Human Body Disaster sa napakaikling panahon, paano pa siya magiging alagad na disipulo? Ang Sacred Beast Souls ng 600 bangkay ng Blood Rock Spider ay kinain ni Ye Zuan. Tinansya niya na ang isang Sacred Beast Soul ay halos kapareho ng halaga ng isang Blood Rock. Ang Sacred Beast Souls ng 600 Blood Rock Spider ay nadagdagan ng malaki ang kanyang cultivation. Kabanata 944. Kakaiba, natapos ko na ang random mission. Bakit hindi pa nila ako binibigyan ng reward? Naguguluhan si Ye Zuan. Iniisip niya kung may ilang Blood Rock Spider na hindi lumabas at nagtatago sa isang sulok. Dama pa siya sa lupa. Sa kanyang Eye of Perception, wala siyang nakitang ibang Blood Rock Spider sa Blood Rock Mine. Bukod dito, natagpuan niya ang pugad ng Blood Rock Spider. Kakaiba, maaaring nasa pugad. Naisip ni Ye Zuan sa kanyang puso. Gayunpaman, nang maglalakad na sana siya sa pugad ng Blood Rock Spider, biglang nagsimulang manginig ang lupa. Sure enough, marami pang Blood Rock Spiders. Solemn na ang ekspresyon ni Ye Zuan habang tahimik siyang nakatayo sa pwesto at naghihintay.
Hindi nagtagal, isang malaking figure ang pumasok sa kanyang paningin. Sure enough, may Blood Rock Spider King pa naman. Junior brother, huwag ka nang gumalaw, gagawa ako. Sabi ng disipulo ng Blood Rock sect. Ang Blood Rock Spider King ay maihahambing sa isang second-grade human body disaster. Napakahalaga ng sacred beast soul nito, kaya natural, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Yezuan. Sige, ang mga mata ni Yezuan ay kumislap na may bakas ng kawalan ng kakayahan. Tila wala siyang kapalaran sa bangkay na ito. Bagamat napakalakas ng Blood Rock Spider King, hindi pa rin ito kayang talunin ng isang tao. Sa ilalim ng buong lakas na pag-atake ng alagad ng Blood Rock sect, ang Blood Rock Spider King ay nabugbog hanggang sa isang pulpol at napatay sa wala pang 10 segundo. Ding! Natapos ang random mission. Nakakuha ang host ng isang DevR point. Matapos mamatay ang Blood Rock Spider King, sa wakas ay narinig ni Yezuan ang tunog ng notification. Random mission, natapos na. Sok. Di sinasadyang nakakuha ako ng DevR point. Galing. Natuwa si Yezuan sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang random mission na ito ay napakasimple, at ang gantimpala ay napakabigay. Isa lang itong libreng regalo. Ang mission system ay nahahati sa normal missions at random missions. Nagkaroon ng lahat ng uri ng normal na misyon, at pagkatapos makumplito ang mga ito, magkakaroon ng malaking gantimpala. Halimbawa, maaaring tumanggap si Yezuan ng ilang normal na misyon, ngunit ang gantimpala ay 12 Blood Rocks lamang. Kahit na ang isang high-level mission ay magbibigay lamang sa kanya ng 50 Blood Rocks para sa paghihiganti. Baka siya mismo ang minahan ng mga ito. Paano ko gagamitin itong DevR point? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ngayon, marami na siyang pagpipilian. Una, idagdag ang DevR point sa Gemini Bloodline. Ang lakas ng Gemini Bloodline Dual Fusion ng 20% at Triple Fusion ng 30%. Kung isulong niya ang Bloodline, ang Bloodline, ang Bloodline Fusion, at ang Bloodline ay magiging 40%. Pangalawa, itatago niya ang mga ito para magamit sa ibang pagkakataon. Matapos ma-upgrade ang Devouring System, ang Devouring Points ay hindi lamang magagamit para i-upgrade ang kanyang Bloodline, kundi para mag-upgrade ng mga item at makipagpalitan ng mga item. Ang pag-level up kina Wei Zhenchen at Luo Luo ay nangangailangan ng higit sa isang DevR points. Kahit napalitan ko sila, hindi ako makakakuha ng anumang kapaki-pakinabang sa ngayon. Hindi ba't kanyang bloodline? Bumaba ang kanyang tingin sa tatlong disciples ng Blood Rock sect habang iniisip niya ang sarili. Sa orihinal, hindi ko gustong gumamit ng mga kasuklam-suklam na paraan, ngunit kung gusto kong pumunta sa Glazed Light Holy Land, maaari lang akong humingi ng tawad sa iyo. Pagkatapos, ginamit niya ang Eye of Control sa tatlong disipulo ng Bloodstone sect. Sa ilalim ng Dual Fusion state, tumaas ng 30% ang kanyang lakas. Ang kanyang Heavenly Eye Race Bloodline ay 3 beses ding nag-evolve, at ang epekto ay napakalakas. Sa makatuwid, ang 3 disciples ng Blood Rock sect na ito na kapareho ni Yezuan ay madaling na-control niya. Kaya niyang kontrolin ang 20 tao gamit ang Eye of Control, kaya wala siyang pakialam sa kanilang 3. Kapag natapos na niyang gamitin ang mga ito, hahayaan niyang gayumahin sila ni Luo Luo. Sa ganoong paraan, walang makakaalam. Ibigay mo sa akin ang iyong interspatial rings. Utos ni Yezuan sa kanilang 3. Sa oras na ito, ang grupo ng mga alagad ay tumakas na lahat. Siya lang at ang 3 disipulo ng Blood Rock sect ang naruroon, kaya walang mangyayari. Kinuha ni Yezuan ang kayamanan ng 3, kabilang ang bangkay ng Bloodstone Spider King at ang kaluluwa ng Saint Beast. Mayroong 300 piraso ng Bloodstone sa 3 interspatial ring. Kung idinagdag ang iba pang mga bagay, mayroong humigit kumulang 500. Hindi nagpigil si Yezuan habang nilunok niya ang lahat, pagkatapos ay ibinalik sa kanila ang Universe Ring. Sa katunayan, mayroon pa silang ilang interspatial ring para sa ibang mga disipulo. Mayroong higit sa 100 piraso ng Bloodstone sa kanila. Dapat silang ibigay sa Bloodstone sect, kaya hindi nang ahas si Yezuan na hawakan sila. May yaman pa ba kayong 3? Tanong ni Yezuan. Oo,
Tumango ang tatlong alagad. Mabuti, ibigay mo sa akin ang lahat kapag nagpalit ka ng shift, sabi ni Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, biglang lumitaw ang isang tao sa itaas ng Blood Rock Mine. Anong nangyayari? Umalangaw-ngaw ang boses ng isang matanda. Lumingon si Yezuan at nalaman niyang kilala niya ang tao. Ang nakapulang elder ang nagdala sa kanya sa Bloodstone sect noong araw na iyon. Panginoong Deacon, isang alagad na alagad ang naghukay ng pugad ng Bloodstone Spider, ngunit ito ay naayos na ngayon. Sumagot ang isang alagad ng Bloodstone sect. Very good. Kamusta ang mga nasawi? Tanong ng Deacon na may pulang damit. Ang aming unang tansya ay mayroong 40 alagad na alagad, sagot ng alagad. Ayos lang. Hindi naman masyado. Tumango ang Deacon na may pulang damit. Mayroong higit sa 10,000 alagad na mga disipulo sa Bloodstone sect, kaya hindi malaking bagay para sa 40 ang mamatay. Pagkatapos ng lahat, ang mga disipulong ito ay kusang loob na pumunta sa minahan ng Bloodstone Mine. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ng Deacon na may pulang damit na may mali. Tumingin siya kay Yezuan at nalaman na si Yezuan ay nakasuot ng uniforme ng isang alagad na disipulo. Ikaw pala, panipi. Nakilala ng Deacon na may pulang damit si Yezuan, ngunit nang maramdaman niya ang aura ni Yezuan, nagulat siya. Ikalawang baitang kalamidad ng katawan ng tao. Wala pang isang buwan, nakalusot siya mula sa 9th Tribulation Supreme Realm hanggang sa 2nd Grade Human Body Disaster. Hindi ito dapat mangyari sa isang alagad na alagad. Brat, kumusta ang iyong paglilinang kamakailan? Tanong ng Deacon na may pulang damit. Lord Deacon, nagkaroon ako ng fortuitous encounter at kumain ng heavenly treasure. Dati, ang medicinal energy ay naipon, at ito ay pagkatapos lamang na makalusot sa first grade human body disaster na ganap kong napino ito. Si Yezuan ay casual na gumawa ng kasinungalingan. Kaya ganyan. Pagkatapos ay maaari kang ma-promote sa isang ordinaryong disipulo at hindi na kailangan pang magmina ng Bloodstone Mine. Sumama ka sa akin, sabi ng Deacon na may pulang damit na may magandang hangarin. Gayunpaman, walang magawang sinabi ni Yezuan sa kanyang puso, napakalungkot. Sinusubukan ba nilang pilitin akong ma-promote bilang isang ordinaryong disipulo? Kung patuloy akong mananatili dito, tiyak na maghahinala sila. Sa makatuwid, maaari lamang siyang sumang-ayon. Sa katunayan, hindi ito mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang mga opisyal na disipulo ay maaari ding pumunta sa Bloodstone Mine at minahan ng Bloodstone Mine. Buti na lang sila ang mamamahala. Siyempre, magkakaroon ng mga paghihigpit sa pagmimina. Kung sila ay naiulat, sila ay parusahan. Kabanata 945. Hindi nagtagal, ipinarehistro ng Deacon na may pulang damit si Yezuan. Mula noon, si Yezuan ay isang ordinaryong disipulo ng Blood Rock sect. Gayunpaman, bago iyon, tinanggap ni Yezuan ang isang misyon. Ding! Nakumpleto na ng host ang Become an Ordinary Disciple of the Blood Rock sect na misyon. Ang reward ay stock ng Origin Opening Grass. Matapos niyang matanggap ang token ng pagkakakilanlan, narinig niya ang tunog ng notification ng system. Ang Origin Opening Grass ay isang kayamanan ng langit at lupa. Ito ay hindi masyadong mahalaga. Ang isang tangkay ay maaaring ibenta para sa 20 Blood Rock sa Alchemy Hall ng Blood Rock sect. Yezuan, mula ngayon, isa kang ordinaryong disipulo ng Blood Rock sect. Gayunpaman, ang antas ng iyong cultivation ay napakababa pa rin. Kung gusto mong kumita ng mas maraming Heaven and Earth treasures, maaari kang tumanggap ng mga misyon na pumatay ng Blood Rock Spider, sabi ng Deacon na may pulang damit kay Yezuan. Salamat sa iyong paggabay, Deacon, pasasalamat na sabi ni Yezuan. Pagkatapos, umalis ang Deacon na may pulang damit. Damn it! Sa pagtingin sa papaalis na figure, ipinakita ni Yezuan ang isang mapanglo na ekspresyon. Alam niyang may magandang intensyon ang Deacon na nakasuot ng pula, ngunit hindi ito bagay para sa kanya. Kakabukas pa lang ng Blood Rock Mine, kaya marami pa ring Blood Rocks na available. Kung isa lang siyang odd job disciple, pwede siyang magmina ng walang restrictions. Gayunpaman, ngayong isa na siyang ordinaryong alagad, maaari lamang siyang mag-apply para bantayan ang minahan. Kapag sumiklab ang Blood Rock Spider Tide, kailangan niyang kumilos. Sa sandaling iyon, sinuri ni Yezuan ang sistema ng misyon.
Sa Blood Rock Sect, may ilang mga misyon na nangangailangan ng isa upang bantayan ang mga minahan. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, ang mga sahod para sa pagbabantay sa mga minahan ay kinakalkala ayon sa araw, at maaari siyang kumita ng 10 Blood Rock sa isang araw. Ang Alchemy Hall ng Blood Rock Sect ay mayroon ding mga misyon na bantayan ang mga minahan. Sa makatuwid, kung pupunta si Yezuan upang bantayan ang mga minahan sa loob ng isang araw, makakakuha siya ng 20 Blood Rocks. Gayunpaman, ang bilis na ito ay hindi kasing bilis noong siya ay nasa nakaraang minahan. Kailangang malaman ng isa na maaari siyang magmina ng 600 Blood Rock sa isang araw, ngunit ang reward sa pagbabantay sa mga minahan sa isang araw ay 20 Blood Rocks lamang. Nakakaawa talaga. May misyon sa paglilinis. Panipi, natuklasan ni Yezuan na pagkatapos niyang maging isang ordinaryong disipulo, may mga bagong misyon sa kanyang sistema ng misyon. Ang misyon ng paglilinis ay linisin ang Blood Rock Spider. Marami sa mga Blood Rock mines sa paligid ng Blood Rock Sect ay nakaranas ng Blood Rock Spider Tide, ngunit sila ay tinatakan ng mga eksperto ng Blood Rock Sect. Maaaring mapabilis ng Blood Rock Spider ang solidification ng Blood Rock Spider, kaya hindi sila direktang nilinis ng mga eksperto. Sa halip, pinili nilang i-sale ang Blood Rock mines. Ang pagmimina ng Blood Rock ay maaaring magbunga ng 600 piraso sa isang araw, ngunit kung papatayin niya ang Blood Rock Spider, makakakuha siya ng higit sa 600 na mga bangkay ng Blood Rock Spider sa isang araw. It turns out, being an ordinary disciple is on. Sabi ng alagad ni Yezuan. Kaagad, Blood Sect's Alchemy Disciple. Junior Apprentice Brother, nasa second stage ka na ng human body disaster. Andito na ang mga mission na matatanggap mo. Isang alagad ng Blood Rock Sect ang nag-abot ng isang maliit na booklet. Tuldok, number 666 Blood Rock Mine. May tinatayang 1,300 Blood Rock Spider, at 100 sa kanila ang maihahambing sa ikalawang yugto ng human body disaster. Number 871 Blood Rock Mine. May tinatayang 800 Blood Rock Spider, at 100 sa kanila ang maihahambing sa ikalawang yugto ng human body disaster. Number 430 Blood Rock Mine. May tinatayang 400 Blood Rock Spider na maihahambing sa ikalawang yugto ng human body disaster, at 50 sa mga ito ay maihahambing sa ikatlong yugto ng human body disaster. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata sa listahan. Siya ay nasa ikalawang yugto ng human body disaster, kaya maaari lamang niyang tanggapin ang mga misyon ng parehong antas, pati na rin ang mga misyon ng mas mataas na antas. Ang lahat ng mga misyon na ito ay may mga limitasyon sa oras, at isang tiyak na halaga ng Blood Rock ang kinakailangan upang tanggapin ang mga misyon. Senior Kuya, gusto kong tanggapin ang misyon ng number 666 Blood Rock Mine, sabi ni Yezuan. Ang disipulo ng Blood Rock Sect ay inilibot ang kanyang mga mata sa listahan, at sinabing sa gulat, Junior Brother, ang hirap ng misyon na ito ay hindi maliit. Higit pa rito, kailangan mong i-clear ang lahat sa loob ng isang araw. Sigurado ka bang magagawa mo ito? Susubukan ko. Tumango si Yezuan. Ang 1,000 Blood Rock Spider na iyon ng unang yugto ng human body disaster ay hindi nagdulot ng anumang banta sa kanya. Maging ang 100 Blood Rock Spider ng ikalawang yugto ng human body disaster ay pareho. Ang tanging dahilan kung bakit niya tinanggap ang misyon na ito ay dahil ang bilang ng Blood Rock Mine na ito ay napakabuti, 666. Sige, kailangan mo ng 500 Blood Rocks para tanggapin ang misyon na ito. Ang disipulo ng Blood Rock Sect ay hindi na nagsalita pa, at direktang iniunat ang kanyang kamay. Ang orihinal na Blood Rocks ay tuluyan ang nilamon ni Yezuan, ngunit nang dumating siya sa training hall para tanggapin ang misyon na ito, pumunta muna siya sa luho-luho para kumuha ng 1,000 Blood Rocks. Ang hugis espada na bato ay ibinigay sa kanyang amo ni Luoluo, at nakakuha siya ng 50,000 Blood Rocks. Ibinigay ni Yezuan ang lahat ng Blood Rock na ito kay Luoluo. Bagamat maaari niyang gamitin ang 50,000 Blood Rocks na ito para makalusot, kailangan pa rin niyang isipin ang Luoluo. Pagkatapos ng lahat, si Luoluo ay 15 taong gulang pa lamang. Kung ang kakayahan ni Luoluo ay pumutok, siya ay mamahalin ng Sect Master ng Blood Rock Sect at maaalagaan ng husto.
Sa panahong iyon, kailangan bang mag-alala tungkol sa kawalan ng sapat na makalangit na kayamanan? Dapat malaman na ang Panginoon ni Luo ay mayroon pa ring higit sa 10 disipulo, at si Luo ay hindi pa nakakagawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Kinuha ni Yeshua ng 500 blood rocks at tinanggap ang misyon para sa numerong ito na 666 na minahan. Sige, ang kinakailangan sa misyon ay puksain ang hindi bababa sa 1,000 blood rock spider sa unang layer ng human body disaster, pati na rin ang 50 blood rock spider sa pangalawang layer na human body disaster, at ibalik ang mga ito. Ang mga dagdag ay magiging iyo. Kung natapos ang misyon, ibabalik ang 500 blood rocks. Kung hindi, kukumpiskahin din ang mga bangkay ng blood rock spider. Sabi ng disipulo ng blood rock sect, naunawaan din ni Yeshua na ang misyon ay nangangailangan ng mga bangkay ng blood rock spider. Hindi siya maaaring maging sakam, ngunit maaari siyang pumatay ng higit pa. Hanggat napatay niya ang lahat ng blood rock spider sa minahan, makakakuha siya ng hindi bababa sa 300 blood rock spider sa unang layer ng human body disaster, pati na rin ang 50 blood rock spider sa pangalawang layer na human body disaster. Kasabay nito, ibabalik din niya ang 500 blood rocks, pati na rin ang mga gantimpala mula sa bulwagan ng pagsasanay at sistema ng misyon. Ang misyon na ito ay kumikita pa rin para sa karaniwang tao, ngunit napakaraming blood rock spider sa loob. Kung ang isa ay walang kakayahang pumasok, ito ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Pagdating ng panahon, hindi lang mawawala sa kanya ang blood rocks, mawawalan din siya ng buhay. Ito ang mapa para sa numerong 666 na blood rock mine. Mayroon kang kalahating araw para magmadali. Kung hindi ka bumalik sa loob ng 2 araw upang ipasa ang misyon, ito ay maituturing na pagkabigo sa misyon. Pinaalalahanan siya ng disipulo ng blood rock sect mula sa training hall. Kung nabigo ang misyon, magkakaroon ng mga eksperto na papasok upang bilangin ang bilang ng blood rock spider. Kung ilan ang nawawala ay kailangang palitan ng ilang bangkay, na nagresulta sa pagkawala ng 500 blood rocks. Sige, tumango si Yesuan. Agad niyang tinanggap ang mission order at lumabas ng training hall. Ang kalahating araw na paglalakbay ay sapat na para sa pangalawang layer na human body disaster na disipulo na makarating sa numerong 666 na blood rock mine. Gayunpaman, si Yesuan ay hindi isang ordinaryong disipulo. Bagamat si Yesuan ay nasa pangalawang layer lamang ng human body disaster, mayroon siyang 8 agility advancements. Wala pang 3 oras, nakarating si Yesuan sa numerong 666 na blood rock mine. Sino ka? Kabanata 946. Panginoong Deacon, tinanggap ko ang isang misyon na alisin ang mga gagamba. Sumagot si Yesuan at inihagis ang token ng misyon. Mukhang napakalakas mong tanggapin ang misyon na ito. Dapat alam mo ang bilang ng mga gagamba sa ibaba. Mayroon kang 1 araw. Kung hindi ka dumating pagkatapos ng 1 araw, ang misyon ay maituturing na isang kabiguan at kailangan mong ibigay ang iyong mga natamo. Sabi ng deacon, naiintindihan. Tumango si Yesuan at tiningnan ng deacon gamit ang kanyang eye of revelation. Hindi niya makita ang deacon. Narinig ko na ang deacon ng blood rock sect ay hindi bababa sa ika-6 na yugto ng human body disaster. Kung ang bawat minahan ay may ganoong eksperto, napalunok siya ng laway. Sa maliit na booklet na nabuklat niya noon, mayroong mahigit 1,000 misyon na may kaugnayan sa blood rock mines. Kung ang bawat minahan ay may deacon, hindi ba nangangahulugan iyon na magkakaroon ng mahigit 1,000 pang-6 na yugto ng mga eksperto sa human body disaster? Ang pinakamahalagang bagay ay ang blood rock sect ay hindi mataas ang ranggo sa Holy Land. Isa lamang itong sekta na walang rating. Dinala ng pulang deacon si Yesuan sa isang blood rock mine na napapalibutan ng isang array. Ito ang ika-666 na blood rock mine. I'll open the array in a moment. Papasok ka na agad. Magbabantay ako dito. Kung gusto mong lumabas, sabihin mo sa akin, sabi ng pulang deacon. Tahimik na tumango si Yesuan. Sa susunod na sandali, nasira ang hanay, at mabilis siyang sumugod. Ang blood rock mine ay 10,000 metro sa ilalim ng lupa, kaya patuloy siyang nahulog. Gayunpaman, nagustuhan ng mga blood rock spider na manatiling malapit sa blood rock crystal wall,
kaya kadalasan ay walang mga Blood Rock Spider na malapit sa minahan. Hindi nagtagal, nakarating si Yezuan sa Blood Rock Mine. Sa sandaling siya ay lumapag, mayroon ng daan-daang Blood Rock Spider na nasa saklaw ng kanyang Eye of Perception. Halika, kumislap ang mga mata ni Yezuan, at agad niyang tinawag ang kanyang doppelganger at si Wei Zhenchen. Naglabas siya ng Supreme Spiritual Treasure na ipinagpalit niya sa exchange system. Ang Supreme Spiritual Treasure na ito ay ilang beses na mas mahusay kaysa sa Shadowless Sword. Agad na naging kanyan si Wei Zhenchen at nagsimulang bumaril sa nakapalibot na Blood Rock Spider. Bagamat ito ay ginawang isang kayamanan, hindi nawala ang kakayahan ni Wei Zhenchen sa pagbabago. Sa halip, mas lumakas pa ang attack power nito. Si Yezuan ay nasa parehong antas nito, at sa kanyang doppelganger, ang kanilang bilis ng pagpatay ay napakabilis. Swish! Boom! Isang serye ng mga pagsabog. Ang umalangaw sa Blood Rock Mine. Nang marinig ng pulang dikan sa labas ang mga tunog, tumanggo siya bilang kasiyahan. Not bad, not bad. No wonder he dared to jump down directly. Parang napakalakas niya. Dahil ang Blood Rock Mine ay palaging naglalabas ng pulang ilaw, hindi niya makita ang eksena sa ibaba at nakikinig lamang sa kanyang mga tainga. Wala pang 10 segundo matapos lumapag si Yezuan, ang nakapalibot na grupo ng mga Blood Rock Spider ay ganap na nabura. 300 bangkay, kahanga-hanga. Nilinis ni Yezuan ang larangan ng digmaan. Kasama si Wei Zhenchen at ang kanyang doppelganger, ang bilis ng kanyang pagpatay ay napakabilis. Tinataya niya na sa kanyang kakayahan, kakailanganin niya ng wala pang 10 minuto para linisin ang buong Blood Rock Mine. Sa oras na iyon, magkakaroon siya ng hindi bababa sa 300 bangkay ng unang yugto ng Human Body Disaster at 50 bangkay ng ikalawang yugto ng Human Body Disaster Blood Rock Spiders. Para sa gantimpala mula sa training hall, ito ay 500 piraso ng Blood Rock. Ang reward mula sa mission system ay halos pareho, na may halaga na humigit kumulang 500 piraso ng Blood Rock. Ito ay mas mabilis kaysa sa mismong pagmimina ng Blood Rock. Kapag nagsagawa ng clean-up mission ang mga ordinaryong disipulo, dahan-dahan silang bababa. Sa takot na sila ay tambangan ng mga Blood Rock Spider na nakatago sa mga dingding. Ngunit si Yezuan ay may perceptive eye, na parang isang radar function. Pagkalapag ni Yezuan, naramdaman niya ang paggalaw ng halos kalahati ng Blood Rock Mine. Ang pinakamahalaga, ang saklaw ng sensing na ito ay nakasentro sa paligid niya. Habang gumagalaw siya, magpapatuloy din ang paggalaw ng sensing range na ito. Sa makatuwid, ang pananambang ng Blood Rock Spider ay walang silbi laban sa kanya. 400, 500, 600. Habang pumapatay si Yezuan, binilang niya ang bilang ng mga gagamba. Sa oras na ito, hiwalay siya sa kanyang doppelganger, at gayon din si Wei Zhenchen. 1 minuto pagkatapos niyang pumasok sa Blood Rock Mine. Ang Blood Rock Spider na ito ay mas malaki kaysa sa iba. Ito ay tila pangalawang yugto ng Human Body Disaster. Panipi, biglang naramdaman ni Yezuan na may mali sa isa sa mga Blood Rock Spider, kaya agad niyang sinisingil. Ang ranggo ng Blood Rock Spider ay medyo madaling makilala. Ito ay batay sa kanilang laki. Sa oras na ito, ang Blood Rock Spider sa harap ni Yezuan ay pangalawang yugto ng Human Body Disaster. Ito ay isang sukat na mas malaki kaysa sa isang unang yugto ng Human Body Disaster. Nang makita ng Blood Rock Spider na ito si Yezuan, ang 6 na malalaking mata nito ay bumaling at damapo kay Yezuan. Si Yezuan ay higit na kinasusuklaman ng mga alupihan, gagamba, at iba pang nilalang na may maraming paa, kaya diretso siyang umatake. Malamig na sky slash, isang hiwa ang nabasag sa hangin. Rip! Ang Blood Rock Spider na ito ay direktang nahati sa kalahati, at ang malamig na hangin ay naglalabas mula sa sugat. Ito ang nakuha ni Yezuan mula sa 3 disipulo ng Blood Rock Sect. Ito ay isang mababang grade Transcendent Supreme Martial Art. Bagamat hindi pa niya ito ganap na nakabisado, ang kapangyarihan nito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa Fluong Shadow Sword. Ang Transcendent Sovereign Martial Art ay isang transition lang. Ang 3 maliit na kalamidad ng Sovereign ay umaasa sa Sword Force, ngunit kahit na matagal na, hindi ko pa rin naiintindihan ang Sword Force. Kung mayroon lang akong medium sword-shaped stone,
Nag-isip sandali si Yezuan, pagkatapos ay lumakad at kinuha ang bangkay ng Blood Rock Spider. Kung naiintindihan niya ang puwersa ng espada, hindi mahalaga kahit na gumamit siya ng ordinaryong Supreme Martial Art. Gayunpaman, ang puwersa ng espada ay hindi ganoon kadaling maunawaan. Sinabi na walang sinuman sa panlabas na sekta ng Blood Rock Sect ang nakaintindi nito. Sa kabutihang palad, mayroong tinatawag na Sword Comprehension Peel sa Devouring System na maaaring mapabilis ang pag-unawa sa puwersa ng espada. Nang magkaroon siya ng sapat na Transcendent Devouring Crystals, pumunta si Yezuan para ipagpalit ito. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Yezuan ang kanyang pagpatay. Sa ilalim ng three-pronged attack, lahat ng Blood Rock Spider ay napatay sa wala pang 5 minuto. May kabuuang 1,400 first-grade human body disaster Blood Rock Spider at 60 second-grade human body disaster Blood Rock Spider, na medyo higit pa sa tinansya ng training hall. Ang misyon ay ibigay ang 1,000 first-grade human body disaster spider at 50 second-grade human body disaster spider. Para sa iba, sila ay kay Yezuan. Ding! Nakumpleto na ng host ang misyon na alisin ang Blood Rock Mine. 3 source expelling pills ang nakuha. Matapos patayin ni Yezuan ang huling Blood Rock Spider, binigyan siya ng system ng notification. Nagkaroon ng pakinabang sa sistema ng misyon. Hanggat natapos ang misyon, ang gantimpala ay direktang ibibigay kay Yezuan. Para sa misyon ng training hall, kinailangan ni Yezuan na ibigay ito sa kanyang sarili. 3 source expelling pills, lingunin mo lahat. Ang 3 source expelling pills na ito ay mabibili sa Blood Rock Sect's Alchemy Hall para sa humigit kumulang 500 Blood Rocks. Walang sinabi si Yezuan at direktang nilamon sila. Di nagtagal, lumitaw ang ilang Transcendent Devouring Crystals. Kasabay nito, isang malapilak na boses na parang kampana ang umalangaw sa kanyang isipan. Young Master, nakalusot na ako. Nasa first-grade human body disaster ako ngayon. Ito ang boses ni Luoluo. Very good. Ipagpatuloy mo ang pagsusumikap. Kabanata 947. Napakahusay, patuloy na magtrabaho ng husto. Nang marinig ang balita ng tagumpay ni Luoluo, tumanggo si Yezuan bilang kasiyahan. Ang dahilan kung bakit hindi niya kinuha ang 50,000 Blood Rocks ay dahil ang exchange system ay nakabatay sa kanyang kaharian. Gayunpaman, bilang pangalawang yugto ng human body disaster, hindi niya nagawang ipagpalit ang anumang mabuti. Gayunpaman, maaaring dalhin ni Luoluo ang mga bato ng dugo sa Blood Rock Sect's Alchemy Hall at bumili ng mga cultivation resources para sa ika-4 o ika-5 yugto ng human body disaster. Kung hindi, bakit magiging hanggal si Yezuan na ibigay ang lahat ng mga bato sa dugo kay Luoluo sa halip na lunukan sila mismo at ipagpalit ang mga ito ng mga table tasks para sa pagtatanim ni Luoluo? Yes, after breaking through, tumaas ng malaki ang refining speed ko. Confident ako na makakalusot ako sa third stage human body disaster sa loob ng 1 buwan. Sagot ni Luoluo. Kung makakalusot si Luoluo sa ikatlong yugto ng human body disaster sa loob ng wala pang 2 buwan pagkatapos pumasok sa Blood Rock Sect, tiyak na mapapatingin sa kanya ang master ni Luoluo sa isang bagong liwanag. Sa oras na iyon, maaaring alagaan pa ng amo ni Luoluo si Luoluo ng buong lakas. Sa oras na iyon, hindi siya magkukulang ng mga mapagkukunan sa pagtatanim. Ngayon, natapos na ni Yezuan ang gawain ng pag-alis ng mga gagamba. Gayunpaman, kung aakyat siya ngayon, mahirap ipaliwanag. Kahit na ang isang pangatlong yugto ng human body disaster expert ay hindi magagawang alisin ang lahat ng mga Blood Rock Spider sa minahan ng Blood Rock na ito sa loob ng 10 minuto. Kung ito ay isang pangalawang yugto na eksperto sa human body disaster, kahit na ang isang eksperto sa parehong antas ay mangangailangan ng hindi bababa sa ilang oras. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na chi at pisikal na lakas ng isang tao ay hindi walang limitasyon. Kaya naman, naghukay lang siya ng 2 oras sa ilalim ng Blood Rock. Sa 10,000 Swords Returning to Origin, direktang nakolekta niya ang higit sa 200 Blood Rock, na maaaring ituring na isang magandang ani. Makalipas ang 2 oras, sa wakas ay nakarating na rin siya sa bakana ng minahan ng Blood Rock. Lumabas ka na. Paano ito? Tanong ng Deacon. Lord Deacon, lahat ng mga Blood Rock Spider sa ibaba ay nilinis ko na. Wala ni isa man lang natira.
sagot ni Yezuan. Ang deacon na may pulang damit ay nagulat sandali, bago sinabing, upang alisin ang minahan na ito sa loob ng 2 oras, natatakot ako na ang lakas mo ay nasa ikatlong yugto ng human body disaster. Salamat sa iyong papuri, Panginoong Diakono. Nagpasalamat si Yezuan sa kanya, ngunit kinukutya siya sa kanyang puso. Ikatlong yugto ng human body disaster. Anong biro? Kung gagawin niya ang lahat, kahit isang 4th grade human body disaster expert ay kailangang pansamantalang iwasan siya. Pagkatapos, bumaba ang pulang deacon para tingnan. Gaya ng inaasahan, wala ni isang blood rock spider sa blood rock mine. Very good, the mission is complete. Ibigay mo sa akin ang tinukoy na bangkay. Ang pulang deacon ay tumango bilang kasiyahan. Pagkatapos, iniabot sa kanya ni Yezuan ang mga bangkay ng 1,050 blood rock spider. Tama ang dami. Mission complete. Binigyan ng Red Cloth Deacon si Yezuan ng isa pang command medallion na may nakaukit na numerong 666. Hanggat bumalik si Yezuan na may dalang medalyon ng command, bilang karagdagan sa pagkuha ng unang 500 blood rock, makakakuha din siya ng isa pang 500 blood rock bilang gantimpala. Nagpasalamat si Yezuan at umalis. Ngayon na ang panganib ng No. 666 na blood rock mine ay nalutas na, magkakaroon ng maraming kakaibang mga disipulo sa trabaho na darating upang minahan ang blood rock. Para kay Yezuan, pagkatapos umalis, ginamit niya kaagad ang Eyes of the Void. Isang void gate ang lumitaw at si Yezuan ay dumaan dito, bumalik sa kanyang tirahan sa Blood Rock Sect. Pero sa iba, aabutin ng kalahating araw para pumunta at kalahating araw para makabalik. Kasama ang clean-up mission, aabutin ito ng kahit isang araw. Pero para sa akin, tumagal lang ng kaunti sa 2 oras. Kung ibibigay ko ang misyon ngayon, ito ay masyadong katawa-tawa. Bagamat ganoon ang iniisip ni Yezuan sa kanyang puso, naglakad pa rin siya patungo sa experience hall. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang lakas. Hindi kaya peke ang token. Senior Kuya, nandito ako para ibigay ang misyon. Pumasok si Yezuan sa training hall at sinabi sa disipulo ng Blood Rock Sect. Nang makita ng disipulo ng Blood Rock Sect si Yezuan, tumaas ang kanyang kilay. Ikaw pala, anong misyon ang kailangan mong ibigay? Panipi, hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan at direktang ibinigay ang token. Hindi. 666 akin. Paano ito posible? Kinuha mo lang. Nagulat ang disipulo ng Blood Rock Sect. Hehe, kung hindi naniniwala si Senior Brother, maaari mong tingnan ang token kung ito ay totoo. Nakangiting sabi ni Yezuan. Kahit na hindi niya sabihin, susuriin ito ng disipulo ng Blood Rock Sect. Gayunpaman, pagkatapos suriin ito ng 5 beses, nalaman ng disipulo ng Blood Rock Sect na totoo nga ang token. 3 oras. Ang isang ordinaryong disipulo ay malamang na nasa daan, ngunit si Yezuan ay nakabalik na. Walang maniniwala dito. Gayunpaman, totoo ang token, kaya ano ang masasabi niya? Hindi nagtagal, ang disipulo ng Blood Rock Sect ay naglabas ng 500 blood rocks. Ito ang mga inilagay ni Yezuan dito noong tinanggap niya ang misyon. Mayroon ding 500 blood rocks bilang gantimpala. Kung hindi natapos ang misyon, ang 500 blood rock na ito ay mapapabilang sa training hall. Kasabay nito, ang mga bangkay ng blood rock spider ay kukunin ng mga deacon na nagbabantay sa minahan. Salamat, Senior Brother. Gusto kong magpatuloy sa pagtanggap ng mga misyon, sagot ni Yezuan. Sige, tingnan mo. Tulala pa rin ang disipulo ng Blood Rock Sect. Matapos tumawid sa misyon ng No. 666 na mine, ibinigay niya ang booklet kay Yezuan. Sinilip ito ni Yezuan. Sa ngayon, hindi ko pa kayang bilhin ang Sword Comprehension Pill. Natatakot ako na kailangan ko pang tapusin ang ilang misyon. Bakit hindi ako tumanggap ng mas mahirap? Nag-isip sandali si Yezuan, pagkatapos ay tumanggap ng isa pang misyon. Sa pagkakataong ito, tinanggap niya ang isang 3-star mission na katumbas ng 3rd grade human body disaster. Junior Kuya, sigurado ka bang gusto mong tanggapin ang misyon na ito? Gulat na tanong ng disipulo ng Blood Rock Sect. Oo, tumango si Yezuan. Ang misyon na tinanggap niya sa pagkakataong ito ay tinatayang nangangailangan ng 2,000 blood rock spider.
Kabilang sa mga ito, mayroong 1,500 first-grade human body disaster, 400 second-grade human body disaster, at 100 third-grade human body disaster. Ang misyon na ito ang pinakamahirap sa 3-star na misyon. Samantalang siya, nasa second-grade human body disaster lang siya. Para tanggapin ang misyon, kailangan mo ng 1,000 blood rocks. Pagkatapos magsalita ng disipulo ng Blood Rock Sect, direktang naglabas si Yeshua ng 1,000 blood rocks. Ang limitasyon sa oras ng misyon ay 1.5 araw. Mayroon kang 1 araw para magmadali, na 2.5 araw. Upang makumplito ang misyon, kailangan mo ng 200 second-grade human body disaster at 50 third-grade human body disaster blood rock spider corpses. Panipi, paalala ng disipulo ng Blood Rock Sect. Naiintindihan. Pagkatapos sumagot, direktang umalis si Yesuan sa training hall. Mayroong ilang libong panlabas na disipulo sa Blood Rock Sect. Sa oras na ito, mayroong ilang dosenang tao sa training hall. Pagkaalis ni Yesuan, nagsimula silang mag-usap ng palihim. Ang batang iyon, maaaring siya at ang ilang deacon. Sigurado yan. Kung hindi, paano niya matatapos ang isang clean-up mission sa ganoong kaikling panahon? That's not necessarily true. Hindi mo ba nakita na tinanggap niya ang pinakamahirap na misyon ng 3-star missions? Kahit ako ay wala akong tiwala para tapusin ang misyon na iyon. Panipi, ang nagsalita ay isang alagad na malapit nang makapasok sa 4th-grade human body disaster. Dahil napakabilis niyang natapos, siguradong may elder na mag-iimbestiga. Kapag hindi natapos ang misyon at binigyan siya ng deacon ng mission token, tiyak na mapaparusahan siya. Pero, paano siya nagpabalik-balik sa loob ng ilang oras? Hindi kaya nasa kamay na niya ang token. Panipi, oo, dapat nga. Dapat natapos na ang misyon ng deacon na iyon. Matagal na siguro niyang nakuha ang token. Pero, kung fake, hindi naman kailangang masyadong halata, di ba? Hindi rin maintindihan ng mga nakapaligid na disipulo. Kung talagang niloko at kasabwat niya ang deacon 666, bakit hindi siya bumalik pagkaraan ng 1 araw? Kabanata 948. Pagkatapos umalis sa Hall of Experience, muling umalis si Yesuan. Sa pagkakataong ito, ang hirap ng misyon ay 10 beses na mas mataas kaysa dati, ngunit ang mga gantimpala ay napakabigay din. Namilog ang mga mata ni Yesuan. Pagkatapos makumplito ang misyon ng Hall of Experience, makakakuha ang isa ng 2,000 blood rocks at ang mga bangkay ng mga blood rock spider na iyon. Gayunpaman, ang reward ng mission system ay isang malaking halaga ng Super Dev Art Crystals, sapat para sa Sword Comprehension Pellet ni Yesuan. Hindi lamang iyon. Pagkatapos ng misyon na ito, ang mga bangkay ng blood rock spider ay dapat na sapat para sa isang Beast King Rampage. Ang Sacred Beast Souls ng mga Blood Rock Spider na iyon ay kinain na ni Yesuan, at ang kanyang cultivation ay tumaas ng malaki. Kasabay nito, hindi dapat kalimutan ng isang tao na ang Beast God Bloodline ay may isang pagsulong na landas ng paglamon ng mga benepisyo. Kasalukuyang nasa level 5, hanggat ang isa ay lumamon ng mga bangkay o Sacred Beast Souls, ang kanilang mga benepisyo ay tataas ng 50%. Tinansya ni Yesuan na kung ang lahat ng mga bangkay ay ibibigay sa kanya sa pagkakataong ito, makakalusot siya sa antas ng 3 human body disaster. Ang misyon sa pagkakataong ito ay medyo malayo, kaya nagtagal si Yesuan ng mahigit 4 na oras para makarating. Matapos makita si Yesuan, ang deacon na nagbabantay sa Blood Rock Mine ay nagsabi ng may pagtataka, bakit level 2 lang ang human body disaster? Panipi. Matagal nang inaasahan ni Yesuan na maguguluhan ang deacon sa kanyang kaharian, ngunit tamad siyang magpaliwanag at direktang ibinigay ang utos ng misyon. Maglakas loob kang tanggapin ang pinakamahirap sa 3 bituing misyon. Mukhang may kakayahan ka. Kinusot-kusot ng deacon ang kanyang mga mata at bahagyang tumango. Kung pag-uusapan, iba ang pananaw ng mga tao sa banal na lupain. Kung ito ay nasa Blood Rock Continent, ang karamihan sa mga tao ay titingin kay Yesuan ng may mapanuksong mga tingin bago siya kutsain, idiot, para tanggapin ang isang misyon na may pangalawang antas lamang ng fleshly body disaster, talagang sobra-sobra mo ang iyong sarili. Bilasan mo at sumigaw. Gayunpaman, hindi iyon sinabi ng diakono. Pagkatapos ng lahat, mayroong hindi mabilang na mga henyo sa banal na lupain.
May mga henyo pang ang Supreme Being na nakakaintindi ng Sword Force, kaya ano ito? Sige, I will open the array. You can go. 1.5 araw ang mission time. Direktang binuksan ng Deacon ang array, at pumasok si Yezuan. Matapos makapasok, mabilis na bumaba si Yezuan tulad ng dati, at ang pulang ilaw ay agad na bumalot sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, ang Blood Rock Mine ay mas malaki kaysa dati. Pagkalapag ni Yezuan, 100 Blood Rock Spiders lang ang naramdaman niya. Gayunpaman, sa daang ito, mayroong isang Blood Rock Spider sa second-grade human body disaster. Unang clone, Wei Zhenchen. Mabilis na tinawag ni Yezuan ang kanyang clone at si Wei Zhenchen. Matapos lumitaw si Wei Zhenchen, mabilis siyang nagbago. This time, naging maliit na fighter jet talaga siya. Siguradong marami siyang tricks sa kanyang manggas. Nagreklamo si Yezuan sa kanyang puso habang siya ay tumakbo palabas. Ang misyon na ito ang pinakamahirap sa mga misyon ng 3 bituin, ngunit hindi ito inisip ni Yezuan. Malamig na Sky Slash. Madaling mapatay ni Yezuan ang isa o ilang Bloodstone Spider sa isang hiwa ng kanyang espada. Ding! Tumaas ang proficiency ng Cold Sky Slash. Ang kasalukuyang proficiency ay nasa 70%. Ding! Tumaas ang proficiency level ng Cold Sky Slash. Nasa 80% na. Ding! Tumaas ang proficiency level ng Cold Sky Slash. Nasa 70% na. Makalipas ang 10 minuto, ang Cold Sky Slash ni Yezuan ay umabot na sa 70% proficiency. Kasabay nito, ang kanyang pangunahing katawan ay pumatay ng halos 500 Blood Rock Spider. Gayunpaman, halos lahat sila ay first-grade human body disaster Blood Rock Spiders. Ang sumusunod na landas ay magiging mas mapanganib dahil lahat sila ay second-grade human body disaster Blood Rock Spider. Baka may third-grade human body disaster Blood Rock Spiders. Malamig na Sky Slash. Malamig na Sky Slash. Malamig na Sky Slash. Patuloy na pinapatay ni Yezuan ang Blood Rock Spider. Tinataya niya na sa loob ng 5 minuto, maaalis na niya ang buong Blood Rock Mine. Kailangang sabihin na ang pagpapalit para sa banal na puno ng buhay ay isang matalinong pagpili. Malamig na Sky Slash. Pang! Isang third-grade human body disaster Blood Rock Spider ang pinalipad ni Yezuan. Sa kaibuturan ng Blood Rock Mine, halos may third-grade human body disaster Blood Rock Spider. Nakakamangha na ang defensive power ng Blood Rock Spiders, kaya hindi sila nagawang patayin ng Cold Sky Slash ni Yezuan sa isang pagkakataon. Kung tutuusin, mayroon lang siyang ordinaryong Supreme Spiritual Treasure. Walang magawa, magagamit lang ni Yezuan ang kanyang trump card. Mata ng Nirvana, Eye of Dissection. Ginamit ni Yezuan ang pareho niyang ultimate moves, ngunit sa mga tuntunin ng epekto, ang Eye of Dissection ay mas malakas kaysa sa Eye of Nirvana. Isang third-grade human body disaster Blood Rock Spider ay nangangailangan lamang ng isang solong paggamit ng Eye of Dissection upang ganap na masira ang katawan nito, na naiwan lamang sa likod ng isang Sacred Beast Soul. F***, nakalimutan ko. Nagmura si Yezuan sa loob. Kokolektahin niya ang mga bangkay. Kung pinaghiwa-hiwalay niya ang mga bangkay, ano ang silbi ng pagkolekta nito? Sa makatuwid, maaari lamang niyang gamitin ang Eye of Nirvana para anihin ang mga ito. Buti na lang at nakapagpalit na siya sa third grade of the Divine Eye chapter. Ang pinakamataas na limitasyon ng kanyang kapangyarihan sa mata at ang bilis ng pagbawi ng kanyang kapangyarihan sa mata ay tumaas ng malaki. Hindi magiging problema para sa kanya na harapin ang lahat ng Blood Rock Spider sa minahan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ano ang isang malaking isa? Maaaring ito ay ang Blood Rock Spider King. Panipi, biglang tumalon ang mga kilay ni Yezuan habang iniisip ang sarili. Ang mga pagtatansya ng Blood Rock Sect ay hindi kinakailangang tumpak. Nangangahulugan ito na mayroon siyang karagdagang pinagkukunan ng kita. Kaagad, sumugod siya sa direksyon ng Blood Rock Spider King. Nang makita niya ang malaking Blood Rock Spider, natitiyak niya na ito ang Blood Rock Spider King, na maihahambing sa 4th grade human body disaster. Hindi na ayos ang kaharian ng Blood Rock Spider King. Posible para sa isang Blood Rock Spider na manganak ng isang hari. Kasabay nito, ang haring ito ay magiging mas malakas kaysa sa iba pang Blood Rock Spider na may parehong antas.
Kahit na narito ang isang disipulo ng 4th grade Human Body Disaster Blood Rock Sect, maaaring hindi niya masira ang mga depensa nito at baka lamunin pa siya. Sa sandaling ito, ang Blood Rock Spider King ay sumugod kay Yezuan. Malamig na Sky Slash, naglasla si Yezuan gamit ang kanyang espada, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi niya nagawang makalusot sa mga depensa ng Blood Rock Spider King. Dahil hindi siya makalusot, gagamitin niya ang kanyang trump card. Mata ng Nirvana, isang ilaw na pilak ang kumislap. Pang! Isang dagandong na tunog ang umalingaw sa buong minahan. Hindi napigilan ng Blood Rock Spider King ang pag-ataking ito at pinalipad siya. Ang lakas ng depensa, sa totoo lang nabasag ko lang ang shell nito. Medyo nagulat si Yezuan. Gayunpaman, ang Eye of Nirvana ay hindi ang kanyang pinakamalakas na atake sa sandaling ito. Nang matuklasan niya ang Blood Rock Spider King, pinapunta na niya ang kanyang doppelganger at Wei Zhenchen. Pinatatag ng Blood Rock Spider King ang katawan nito at agad na sinugod si Yezuan. Mata ng Nirvana, mata ng Nirvana. 2 beses na ginamit ni Yezuan ang Eye of Nirvana at pinalipad itong muli. Kasabay nito, dumating din ang kanyang doppelganger at si Wei Zhenchen. Pagsamahin, ang dalawang Yezuan ay kumikislap at nagsanib sa isa. Ang kanyang lakas ay agad na tumaas ng 30%. Kasabay nito, naging Sky Shake sword si Wei Zhenchen. Gayunpaman, nasayang niya ang 10,000 swords sa nakaraang minahan. Kabanata 949. Malamig na Sky Slash, mata ng Nirvana. Pagkatapos ng pagsasama, ang lakas ni Yezuan ay tumaas ng husto. Sa pagdaragdag ng Sky Quake Sword, ang kanyang mga pag-atake ay nakalusot sa depensa. Hindi lang iyon, ngunit ang Eye of Nirvana, na tumaas ng 30% ang kapangyarihan nito, ay naging sanhi ng pagsirit ng Bloodstone Spider King. Wala pang 10 segundo, bumagsak sa lupa ang Bloodstone Spider King, ang malamagman nitong dugo ay umaagos sa buong lupa. Kasabay nito, ang lakas ng mata ni Yezuan ay naubos din. It's finally settled. Kung wala akong Sky Quake Sword, mahirap na itong harapin. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Nagamit na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa mata para gamitin ang Eye of Nirvana, kaya hindi pa rin niya nagawang patayin ang Bloodstone Spider King. Sa kabutihang palad, mayroon siyang Sky Quake Sword, na nagbigay daan sa pag-atake ni Yezuan na halos hindi makalusot sa depensa nito. Matapos mamatay ang Bloodstone Spider King, lumapit si Yezuan at kinuha ang bangkay nito. Pagkatapos, direktang nilamon niya ang Sacred Beast Soul. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang level ay 3rd grade Human Body Disaster. Sa wakas ay tumunog ang pinakahihintay na abiso ng system. Ang halaga ng Sacred Beast Soul na ito sa 4th grade Human Body Disaster ay malamang na mas mataas kaysa sa lahat ng Bloodstone Spider sa minahan na pinagsama-sama. Ngayon, magagamit na niya ang Sword Comprehension Peel. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang linisin muna ang buong minahan. Ding! Nakumpleto na ng host ang Bloodstone Mine Quest. Ang reward para sa quest na ito ay isang malaking halaga ng Super Devouring Crystals, ngunit na ipagpalit na ito ni Yezuan para sa Sword Comprehension Peel. May ilang oras pa bago matapos ang paghahanap, kaya naupo na lamang si Yezuan na nakakross ang paa. Hindi lang iyon, ganoon din ang ginawa ng kanyang pangalawang doppelganger sa Eastern Continent. Naitala na niya ang hugis espada na bato, kaya ang kanyang pangalawang doppelganger ay patuloy na naiintindihan ito. Ngayon, sa 3 doppelganger na magkakasabay na nakakaintindi at isang Sword Comprehension Peel, maaari niyang maunawaan ang puwersa ng espada. Para naman kay Wei Zhenchen, siya lang ang nagpunta sa minahan ng Bloodstone Spiders. Kung tutuusin, umasa siya sa mga ores para mag-level up. Lumipas ang oras ng paunti-unti. 1 oras, 2 oras, 3 oras. Si Yezuan ay nakaupo doon ng 7 oras. Ang Sword Comprehension Peel ay maaaring magbigay daan sa kanya na mas mabilis na maunawaan ang puwersa ng espada, ngunit huwag kalimutan na may koneksyon sa pagitan ng kanyang orihinal na katawan at ng kanyang dalawang doppelganger. Ang Sword Comprehension Peel na ito ay katumbas ng pagkakaroon ng 3 beses na epekto. Sa wakas, sa 8 oras. Ding! Ang 75% sword intent ay naging 100% sword intent. Naintindihan ng host ang sword force.
Ang host ay nasa nuance stage na ngayon. Tumunog ang system notification. Matapos marinig ang abisong ito, hindi napigilan ni Yezuan na manginig. Naiintindihan niya talaga. Hindi niya inaasahan na ang isang sword comprehension pill ay magbibigay daan sa kanya na maunawaan ang puwersa ng espada. Noong una, wala siyang masyadong pag-asa at nagpalit lang siya ng isang tableta para subukan. Tinataya niya na kailangan niyang palitan ng kahit ilang dosina sa kanila at gamitin ang mga ito ng sunod-sunod bago niya maunawaan ang sword force. Sinong mag-aakalang sapat na ang isang tableta? Tama, may epekto din ang orihinal na katawan at ang dalawang doppelganger. Ang aking isang sword comprehension pill ay katumbas ng 3 pildores. Hindi dapat 3 pildores, ngunit 3 beses ang epekto. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ang isang sword comprehension pill ay tumagal ng 12 oras. Dati, naisip niya na kung kukuha siya ng isa, ito ay katumbas ng 36 na oras ng pag-unawa. Ngunit ngayon, tila nadagdagan ng 3 beses ang epekto, at hindi ang tagal. Ito ay kapareho ng pag-unawa ng Sword God Bloodline sa mga kasanayan sa espada. Sa pagtaas ng 10%, ang kakayahan sa pag-unawa ay magiging ilang beses na mas malaki kaysa dati. Haha, ang galing talaga ng Gemini Bloodline. Hindi napigilan ni Yezuan na tumawa ng malakas. Comprehending nuance stage sword force at third-grade human body disaster, kahit na gumamit lang siya ng sanga ng puno ngayon, ang kanyang kaharian ay nasa second-grade human body disaster pa rin. Malamang ngayon lang niya mapatay ang Blood Rock Spider King na iyon. Agad siyang tumayo, naglabas ng ordinaryong Supreme Divine Weapon, at bahagyang nilaslas ang batong pader sa harapan niya. Ang slash na ito ay walang ginamit, isang purong pag-atake lamang ng True Chi. Shoo! Ang Sword Chi ay pumasok sa pader na bato, na agad na lumikha ng 100 metrong lalim na bitik. Ang kasalukuyang ako ay dapat na agad na makapatay ng isang 5th grade human body disaster expert. Kahit na ang isang 6th grade human body disaster expert ay hindi mangangahas na maging pabaya kapag nahaharap sa slash na ito. Napaisip si Yezuan. Siyempre, kung gagamit siya ng martial arts at Heaven Shaking Sword, kahit isang 6th grade human body disaster expert ay hindi makakayanan ang kahit isang suntok mula sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos malaman ang sword force, kailangan niyang malaman kung paano ito itatago. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang trump card. Pag-unawa sa nuance stage sword force sa third-grade human body disaster, hindi pa ito nangyari sa buong kasaysayan ng Blood Rock Sect, tama ba? Biglang sumabog ang tiwala ni Yezuan, ngunit ayaw niyang ihayag ito, dahil maraming tao sa mundong ito ang naiinggit sa kanya. Ito ay hindi maiiwasan na mayroong ilang mga tao na may labis na baluktot na pag-iisip. Kung siya ay kinaiinggitan ng isang eksperto, kung gayon siya ay namatay ng hindi makatarungan. Sa makatuwid, maliban kung talagang kinakailangan, pinakamahusay na huwag ibunyag ang sword force. May kalahating araw pa ang natitira para sa misyon, ngunit ayaw ni Yezuan na magpatuloy sa pananatili doon, kaya diretso siyang bumalik sa pasukan ng kuweba. Lalabas para gumaling. Nagtatakang tanong ng deacon na nagbabantay. Hindi, Lord Deacon, napuksa ko na ang lahat ng Blood Rock Spider sa loob. Ito ang mga bangkay na kailangan para sa misyon. Inilagay na ni Yezuan ang mga kinakailangang bagay sa isang universe ring, at ibinigay ito. Ano? Kinuha ng deacon ang universe ring sa gulat. Oo naman, tama ang numero. Sa universe ring, mayroong kabuoang 200 second-grade human body disaster at 50 third-grade human body disaster Blood Rock Spider corpses. Nagliwanag ang mga mata ng deacon, at tumingin siya kay Yezuan na may bahagyang pagpapahalaga. Kaya ito ay isang pambihirang tagumpay. Natuklasan ng deacon na ang aura ni Yezuan ay umabot na sa third-grade human body disaster, kaya kumalma siya. Gayunpaman, bumaba pa rin siya para tingnan, at sigurado, wala ni isang Blood Rock Spider na natitira. Tapos na ang misyon, ito ang patunay ng misyon. Ibinigay ng deacon ang mga bagay kay Yezuan. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, direktang umalis si Yezuan. Matapos mawala sa paningin ng deacon, diretso siyang bumasag sa kawalan at bumalik sa Blood Rock Sect. Pagkatapos, tumungo siya sa training hall. Kalahating araw pa lang mula nang
Pumasok siya sa huling misyon, at ngayon ay narito na siya para sumuko sa isa pa. Kung ang mga tao sa training hall ay pareho pa rin ang batch mula kaninang umaga, malamang na matakot sila hanggang sa mamatay. Senior brother, narito ako para ibigay ang misyon, sabi ni Yezuan habang iniabot niya ang patunay ng pagkumpleto ng misyon, na isang token. Ikaw na naman. Nagulat ang disipulo ng Blood Rock Sect. Kinuha niya ang mission token at maingat na sinuri ito ng ilang beses, at nalaman niyang totoo ito. Talagang natapos mo. Ang disipulo ng Blood Rock Sect ay hindi nang ahas na paniwalaan ito, at nagtanong na may gulat na ekspresyon. Junior brother, nagkataon lang akong nakalusot, nakangiting sabi ni Yezuan. Sa oras na ito, natuklasan ng disipulo ng Blood Rock Sect na si Yezuan ay nakalusot na sa third grade human body disaster. Kabanata 950. Pagkaalis ni Yezuan, ang disipulo ng Blood Rock Sect ay nag-isip tungkol dito at bamulong, hindi ito mangyayari. Talagang may kakaiba dito, kailangan kong ipaalam sa mga matatanda. Masyadong hindi totoo ang pagkumpleto ng 2 misyon sa isang araw. Nakita ni Yezuan ang kanyang ekspresyon at nagpas siyang huwag munang tumanggap ng anumang misyon sa ngayon. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis sa training hall, may ilang taong lumapit sa kanya. Nakita ni Yezuan na ang mga taong ito ay hindi mahina at hindi bababa sa ika-4 na baitang human body disaster, kaya umatras siya. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang mga taong ito ay talagang dumiretso sa kanila. May kabuuang 3 tao. Ikaw si Yezuan. Malamig na sabi ng isang mahabang buhok na binata. Laking gulat ni Yezuan dahil wala siyang kaibigan sa Blood Rock Sect at si Luo Luo lang ang kilala niya. Ngunit bakit sila lalapit para sa kanya? Tama, senior kuya, anong problema? Tumango si Yezuan. Gayunpaman, ramdam na niya ang puot ng 3 taong ito. Ang 3 taong ito ay malamang na walang mabuting hangarin. Nang makitang inamin ito ni Yezuan, pinaikit ng mahabang buhok na binata ang kanyang mga mata at dumiretso sa punto. Ano ang relasyon mo ni Senior Sister Luo Luo? Luo Luo, nang marinig ang pangalang ito, medyo nagulat si Yezuan. Bakit naman kita sasagutin? Sagot ni Yezuan. Nakita niyang nandito ang 3 taong ito para manggulo kaya hindi maganda ang ekspresyon niya. How dare you? Bago pa makapagsalita ang mahabang buhok na kabataan, isa sa mga taong nasa likuran niya ay humakbang pasulong, gustong turuan ng leksyon si Yezuan. Gayunpaman, nang siya ay lilipat na, naalala niya ang mga patakaran ng Blood Rock Sect at tumigil. You better answer my question. Kung hindi, hindi ka makakatagal sa Blood Rock Sect. Malamig na sabi ng binata na may mahabang buhok. Maghihintay ako at tingnan. Ngumisi si Yezuan at tumalikod para umalis. Alam na niya kung bakit siya hinahanap ng mga taong ito. Kanina lang, nakausap niya si Luo Luo, at sinabi nitong may mga senior brother na hinahanap siya kamakailan. Tila ang mga nakatatandang kapatid na iyon mula sa panloob na sekta ay gustong ituloy si Luo Luo, at ang 3 tao sa kanyang harapan ay dapat na mga alipin ng ilang nakatatandang kapatid na lalaki mula sa panloob na sekta. Gusto mong umalis. Ang mga mata ng mahabang buhok na binata ay kumikislap habang mabilis niyang hinaranggan ang daanan ni Yezuan. Ano, gusto mong lumaban? Walang pakialam si Yezuan. Bagamat nasa 3 antas pa lamang siya ng human body disaster, ang mahabang buhok na kabataan sa kanyang harapan ay nasa 5 antas ng human body disaster, habang ang 2 pa ay nasa 4 na antas ng human body disaster. Gayunpaman, hindi siya natatakot sa kanya. Kung gagawa siya ng hakbang, malamang na mapapatay niya agad ang 3. Nang makita ng 2 ang walang takot na ekspresyon ni Yezuan, sinulyapan din nila ang mahabang buhok na kabataan. Anong kinatatakutan mo? Kunin mo siya at dalhin kay Senior Brother Guo. Sigaw ng mahabang buhok na binata. Sa pag-iisip na suportahan sila ng kanilang senior brother na si Guo, agad na kumilos ang 2 pa. Tinapik nila ang mga balikat ni Yezuan mula sa magkabilang gilid, naghahanda na puwersahang ilayo si Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, nasusunog na mata, mabilis na damilat ng 2 beses ang mga mata ni Yezuan nang tumigil ang mga kamay ng 2. Kaagad pagkatapos, silang 2 ay agad na nakontrol ni Yezuan. Mas mataas lang sila kaysa kay Yezuan, habang ang bloodline ng Heavenly Eye God clan ni Yezuan ay 3 beses na nag-evolve.
Bilang karagdagan sa kanyang orihinal na bloodline, ang kanyang bloodline ay nasa ika-4 na antas. Hindi niya gustong igalaw ang kanyang mga kamay laban sa 2 pang-4 na antas ng human body disaster. Matapos makontrol ang dalawa, bigla silang tumigil, tumalikod, at sinuntok ang mahabang buhok na binata. Ano? Gulat na gulat ang mahabang buhok na binata. Hindi niya inaasahan na bigla na lang siyang aatake ng dalawa niyang alipin. Ano ang nangyayari? Bang! Bang! 2 kamao ang nabasag sa mga balikat ng mahabang buhok na parang 2 bulalakaw, na nagpalipad sa kanya. Masyadong biglaan ang eksenang ito. Hindi lang ang mahabang buhok na kabataan ang hindi umasa, maging ang mga nakapaligid na alagad na nanunood ng palabas ay hindi rin inaasahan. 2 aso ang biglang sumugod sa kanilang may-ari. Ano ang nangyayari? Mabilis na tumawid ang mahabang buhok na binata at pinatatag ang kanyang katawan. Sabay sigaw niya, anong ginagawa mo? Senior Brother Zhao, pasensya na. Hindi mo kami tinatrato bilang tao. Ayaw na naming makinig sa mga utos mo. Sabi ng medyo matambok na alagad. Anong sabi mo? Sandaling nataranta ang mahabang buhok na binata. Joke ba ito? Palagi niyang inaalagaan ang 2 niyang alipin. Kailan niya sila hindi tinatrato bilang tao? Correct your errors. Not bad. Si Yezuan, na nakatayo sa likuran niya, ay nagpakita ng isang mahinang ngiti bago umalis. Tumaas ang kilay ng mahabang buhok na binata at sinabing, basura. Anong ginawa mo sa kanila? Senior Brother Zhao, anong ibig mong sabihin? Biglang nagpakita ng inosenteng tingin si Yezuan at nagtanong bilang ganti. Nagel inang ka ba ng martial art na kumokontrol sa iba at kumokontrol sa kanila? Galit na sigaw ni Senior Brother Zhao. Senior Brother Zhao, huwag mo akong sir-on. Kahit nanilinang ko ito, paano ko makokontrol ang 2 senior brothers na ang mga nasasakupan ay mas mataas kaysa sa akin sa ilalim mismo ng iyong mga mata? Bahagyang nakaawang ang bibig ni Yezuan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng mga salita at dirdiretsong tumalikod para umalis. Nililigawan mo si kamatayan. Hindi na kayanin ni Senior Brother Zhao ang kahihiyan at direktang sumugod kay Yezuan. Kaagad, ang 2 pa ay mabilis na hamarang sa harap ni Senior Brother Zhao. Kayong 2, lumayas kayo sa harapan ko. Sinuntok ni Senior Brother Zhao ang bawat isa sa kanila at pinalipad sila. Ang unang kalamidad ng 3 sovereign disaster, ang mortal body disaster, ay Nagel inang ng pisikal na katawan, kaya ang pagsupil sa mga kaharian ay medyo malaki. Nang marinig ang sipol ng hangin, iniwas ni Yezuan ang kanyang tingin at natuklasan na ang 2 pa ay pinalipad na ni Senior Brother Zhao. Naglakas loob si Senior Brother Zhao na kumilos sa Blood Rock sect dahil suportado siya ni Senior Brother Guo mula sa Inner sect. Gayunpaman, ayaw ni Yezuan na magdulot ng gulo, ngunit hindi yun nangangahulugan na natatakot siya sa gulo. Dahil nililigawan ang kabilang partido si kamatayan, natural na kailangan niyang turuan sila ng leksyon. Gayunpaman, nang siya ay gagawa ng hakbang. Tumigil ka. Isang matandang boses ang sumigaw. Nanginginig ang figure ni Senior Brother Zhao habang siya ay tumigil. Halos lahat ng nasa panlabas na sekta ay bata pa. Ang matandang tinig na ito ay nangangahulugan na ang dumating ay isang diakono man lang. Kung ito ay isang deacon, hindi siya matatakot, ngunit kung ito ay isang elder, kung gayon siya ay nasa isang trahedya. Nang lumingon si Senior Brother Zhao, nakita niya ang isang maputi ang buhok na matandang nakasuot ng damit ng isang elder na naglalakad palapit sa kanya. Isang matanda, dali-dali siyang nakahinga ng maluwag, dahil kapag dama po ang suntok na ito, tatama ito sa mukha ng matanda. Ito ay isang hamon sa awtoridad ng matanda. Anong ginagawa mo? Lumakad ang matanda. Pagbati, matanda, agad siyang binati ng mga nakapaligid na alagad. Nakita din siya ni Yezuan na lumapit, at medyo nabigla. Ito ay dahil hindi nakita ng kanyang eye of perception kung saan nanggaling ang elder na ito. Nangangahulugan ito na ang lakas ng elder na ito ay walang hangganan. Ang aura na itinago niya ay katulad ng sa isang ordinaryong disipulo, kaya hindi ito nakita ni Yezuan. Nang marinig ang mga salita ng elder, nilunok ni Senior Brother Zhao ang kanyang laway at sinabing, sa pag-uulat sa elder, ang taong ito ay natuto ng martial art para kontrolin ang iba at kontrolado niya ang aking 2 junior brothers. Oh, nakontrol na sila. Panipi, nagtaas ng kilay ang nakapulang nakadamit na elder,
Pagkatapos ay damapo ang kanyang tingin sa dalawang alapers ni Senior Brother Zhao, ngunit wala siyang nakitang kakaiba.